Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli sa isa na naman pong edisyon ng ating programang Global na Tayo, kung saan po amin pong dinadala sa pandaigdigang plataforma ang mga issue na mahalaga sa ating mga kababayan nasa loob man o labas ng ating bansang Pilipinas. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Ako po muna ang inyong makakasama sa 30 minuto na diskusyon, kasama po ang ating mga opisyales ng pamahalaan, ang ating pribadong sektor, maging ang mga kasama po natin diyan naman po sa akadim. Sa ngayon po, sa kasalukuyan ay tayo po ay nasusubaybayan sa pamagitan ng ating Facebook live streaming. I-search nyo lamang po ang Radyo Pilipinas World Service sa inyong search bar. Syempre, meron din po kaming distinct na logo para inyo po kaming makilala agad-agad. Punta lamang po kayo doon ngayon. Kasi pag kami mga live ay merong pula, no, na parang pumapalibot dun sa pinaka-profile picture namin. So, pwede nyo pindutin ngayon, pindutin nyo po yan ngayon para dumiretso na po kayo dito sa ating Facebook Live, dito sa Global na Tayo. Samantala, meron din tayo mga re-uploads, replays sa ating official YouTube channel. Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. Pakisearch na lamang po sa inyong search bar dyan sa YouTube. Syempre, bukod sa audio-visual live streaming, meron din tayong audio live streaming para dun sa mga on-the-go naman, pero meron namang data at kayang-kayang sumubaybay, no, kahit naka-headset lang o gusto lang na parang radyo pa rin talaga, no, yung setup, ay pwede po kayong mag-download naman ng ating Evox PBS receiver app. So paano po ba ito mada-download? Syempre, punta lamang po sa Google Play Store para dun sa mga gumagamit ng Android phone. Para naman dun sa mga iPhone users, pwedeng kayong mag-download at mag-install gamit ang App Store. Ano bang gagawin? Syempre, hindi naman natin itatambay ang application na yan. Syempre, bubuksan din natin yan. At pagkabukas yan, meron tayong sandamakmak na logos at icons ng ating mga stasyon under the Presidential Broadcast Service. Syempre, nandyan po ang ating flagship station, ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko, ang ating sister stations na Sports Radio at Radyo Magazine, nandyan din po, at yung dalawa po nating FM stations, at syempre, ito pong ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa mga gusto pong makinig sa programang Global na Tayo, hanapin nyo lamang po yung aming logo, ang aming icon na nakikita nyo rin, no, sa magkabilang sulok ng ating screen, no, talagang nakatadtad, no. Pati sa likod ko meron din na icon ng Radyo Pilipinas World Service. Pakihanap lamang po niyan, pindutin nyo po para nakadiretso na po kayo dun sa live natin dito sa Global na Tayo. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan. Hindi talaga natin pwedeng kalimutan dahil nagbalik po noong nakaraang Disyembre ang ating shortwave radio. So, paano po ba tayo makakapakinig gamit ang shortwave radio? No? By the way po, ito pong pag-ere po namin sa shortwave ay kolaborasyon po ng Presidential Broadcast Service, PBS Radyo Pilipinas World Service, at ng United States Agency for Global Media, USAGM, na kilala rin bilang Voice of America. So sa ngayon po ay umi-ere sa ating shortwave radio ang ating English service na umi-ere po, no, every 10 a.m. to 11:30 a.m. Philippine Standard Time po yan, para naman dun sa mga naka-UTC, no, yung medyo kumbaga ay may kaalaman, no, dito sa ating UTC 200 to
3:30 UTC po umiere ang ating English service, no? Sa pamagitan po ng mga shortwave frequencies na ito, 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang programang Global na Tayo ay nakapaloob naman sa ating Filipino service na umiere po no ng 1:30 AM to 4:30 AM Manila time po yan. Philippine Standard Time o 17:30 to 20:30 UTC. For 3 hours po yan. So, meron po tayong mga shortwave frequencies katulad na lamang po ng 19.370 MHz. Pag hindi pa kayo nakasagap dyan, meron naman din tayong alternative, no? Na 15.200 MHz. Syempre, meron pa po tayong dalawa pang shortwave frequencies, ang 9.925 MHz at 12.120 megahertz. Ayan, apat-apat na po yan para sa mga nakikinig sa ating Filipino service. So ano ba ang pag-uusapan natin ngayon sa ating programang Global na Tayo? Makiki-update tayo mismo no mula ulit sa ating Bureau of Customs o BOC dahil nalampasan ng BOC ang target nitong koleksyon ngayong Enero 2026. Grabe, unang buwan pa lamang ng taon pero meron na tayong milestone sa panig po ng BOC at syempre hindi lamang po yan ang pag-uusapan natin dahil may nakatakda pong ulit no na public auction po no ng mga sasakyan ng Pamilya Diskaya sa darating po na February 11. So alamin din natin yung mga detalye patungkol sa kaganapang yan sa pamagitan po ng tagapagsalita ng Bureau of Customs na si Attorney Chris Bendijo. Magbabalik po ang programang Global na Tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka ba sa online at video games? Legendary! Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng online gaming. Ito ay mainam na stress reliever, nagpapahusay sa koordinasyon ng mata at kamay, nagpapahusay ng memorya, konsentrasyon at problem-solving skills. Naituturo rin nito ang kahalagahan ng teamwork at pakikitungo sa kapwa. Pero tandaan, ang lahat ng sobra ay masama, kaya play well and play in moderation. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga mami, alam nyo ba na ang microwave popcorn na pinapakain nyo sa inyong mga chikiting ay maaaring may mga sangkap na delikado sa kanilang kalusugan? Karaniwan itong may perfluorooctanoic acid o PFOA na ginagamit sa lining ng mga popcorn bags para hindi dumikit at posibleng makapinsala sa kanilang atay o kidneys at maging sanhi ng cancer. May mga artificial butter flavorings din ang microwave popcorn gaya ng diacetyl na konektado sa lung disease kapag nalanghap ng madalas. Bukod dito, mataas din ang sodium at saturated fats nito na pwedeng magdulot ng sakit sa puso. Mas mabuting pumili ng natural na popcorn o gumawa na lang sa bahay para mas ligtas ang buong pamilya. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Tayo nagbabalik na po sa ating programang Global na Tayo. Tulad ng ating nabanggit kanina ay pag-uusapan natin yung naging milestone ng BOC.
unang buwan pa lamang ng taon, no, Enero 2026. At syempre, yung nakatakda nga po na auction ng mga sasakyan po ng Pamilya Diskaya this coming February 11 naman po yan. So kasama na po natin ngayon sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita po ng Bureau of Customs, walang iba kundi si Attorney Chris Bendijo. Attorney Bendijo, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi Steph, good morning. Greetings from Commissioner Ariel at sa mga bumubo po ng Bureau of Customs. Ayun, maraming salamat po, no, Attorney Bendijo, sa pagsama niyo po sa amin dito sa programa. Attorney, ano po ba yung mga pangunahing dahilan po, no, kung bakit nalampasan nga po ng Bureau of Customs ang target na koleksyon nitong January 2026? Well, talagang collected effort ito, no, ng ating mga district collectors pati na rin ng ating mga stakeholders, no. I think the messaging is very consistent and clear, no. Under the administration of Commissioner Ariel, talagang good governance ang ating panawagan dito at ini-implement. Siguro that creates confidence, stability. At yun nga, no, when you're doing business, yung kasing pagiging predictable or consistent na mga factors would really help you, no, sa iyong negosyo. So, I guess with the implementations, yung ating good governance measures, nandiyan yung policy, nandiyan yung anti-conflict of interest. So, I think nakikita at nagre-respond ang mga stakeholders na ating efficiency rate sa collection at mataas din ito. So, kahit na hindi ganun kalaki yung increase ng volume of importations sa ating mas magandang pagpanating collection at ng revenue generation, I think that contributed dito sa ating 80.74 billion, no, na collection for January, which exceeded yung ating target by 513 million pesos. Attorney, ano po ba ibig sabihin? Hello po, naririnig po ako, Attorney? Ayun po. Yes, Ayun. Clear. Ayun po. Yung next question ko po is, ano po ba yung ibig sabihin na 100.6% collection efficiency para sa kaban po ng bayan at sa pang-araw-araw na serbisyo po ng ating Bureau of Customs? Ibig sabihin nito, nag-set kasi ang ating BBCC ng target for the year, no? And for this 2026, this is the first time na inatasan ng Bureau of Customs ng mahigit 1 trillion na revenue collection target. At dahil dyan, nag-distribute tayo ng amount na ito sa ating monthly collection at meron tayong itinatakdang target per month, no? Depending on the circumstances. May mga seasons din kasi yan. Nagtatakda tayo ng target per month, no? Itong ating na-reflect na ibig sabihin na exceed natin yung ating monthly collection for January kasi for January, ang naka-target lang is 80.2 billion, no? At ang ating na-collect ay 80.7 billion mahigit. So meron tayong ganong efficiency rate on top of what was set as targets for January. At paano po ba napapanatili ng BOC ang paglago ng koleksyon kumpara po, no? Kumbaga year on year po ang comparison compared noong January 2025 sa kabila po ng mga hamon sa kalakalan. Well, I think it's really the consistency doon sa ating messaging pati na rin sa ating mga measures being implemented, no? As I've mentioned, yung ating good governance creates confidence sa ating mga stakeholders na kapag sila ay nagpaparating ng kanilang mga kargamento ay hindi sila mabubulaga, no? Hindi sila magugulat sa mga assessment, sa mga ipapataw na rates, sa customs duties and taxes na assessment. And because of that confidence, nagkakaroon sila naiengganyo sila, no, na magkaroon pa ng additional volume. At bukod dyan, itong confidence na to, no, it is also, kumbaga, through the efforts of our district collection, yung ating mga district collectors, yung ating mga examiners, na very clear ang messaging ni Commissioner Ariel Pomoceno. Impose what is proper, no? And because of this symbiotic relationship, itong kagustuhan ng ating mga negosyante, no, na stable, na predictable at consistent ang ating implementasyon, dito sila
magkaroon ng confidence na magkaroon pa ng volume, no, sa transactions, at yung sa ganun, makakatulong yan magdagdag din ng ating revenue collection. Attorney Bendijo, saan naman po napupunta o paano po nakatutulong sa ekonomiya ang 513 million pesos na surplus na naitala po ng BOC? Well, itong surplus na ito, no, we have to consider also that itong mga ganitong surplusages, it creates additional buffer, no, for contingencies. For example, for the month of February, no, alam natin parang babagsak yata ang Chinese New Year on the second week or third week ng February, no. So dito, we are anticipating baka magkaroon ng kaunting slowdown because of this observation of the Chinese New Year. So itong mga surplusages na ito, nakakatulong siya magkaroon ng kaunting buffer na in the event na may ganitong mga pangyayari, no, na magkakaroon ng kaunting slowdown, we are hoping that it would be sufficient to cover for these days na magkakaroon ng kaunting pagbabagal, no, ng mga importasyon sa ating bansa. So hopefully hindi naman ganun ka-drastic ang pagbaba ng volume, no. But again, to answer your question, surplusages would be a source of added buffer or protection, no, in cases of contingencies, in cases of temporary slowdowns of importations, at nang sa ganun hindi naman tayo makulelat or masyadong lalayo doon sa ating monthly target for February. At paano naman po, no, bago tayo tumalon po, no, doon sa inyong campaign against smuggling and also enforcement, paano po nakaayon ang magandang performance na ito ng Bureau of Customs sa economic agenda ng Administrasyong Marcos Jr.? Well, alam niyo naman natin, no, talagang pondo ang laging nating problema, no. Every year, we are allocating, yung ating legislative department is appropriating, no, in need of dire funds to run the whole government, no. Marami tayong mga proyekto na kailangan nating pagbutihin, ayusin, not to mention yung ating mga infrastructure projects, itong nababanggit ni Secretary Vince Dizon, no, patungkol sa Maharlika Highway. So lahat ng collection natin, lahat ng mga targets na ito are set towards funding itong ating government expenditures. So anytime that the BOC or the BIR or any revenue generating entity for that matter would have surplusages, that would mean na yung mga proyekto ng ating pamahalaan ay mapapatupad natin at mapapatupad natin effectively and efficiently, lalo na kapag hindi tayo nakakapos sa pondo, no. So itong mga ganitong targeting natin, itong mga revenue generation entities ng ating pamahalaan are all geared towards revenue generation so that we have enough funds to fund yung ating government projects, and more importantly, reduce the need for increasing the national debt, no. Alam naman natin na tuwing tayo ay hindi mag-meet ng ating target, the normal recourse is for us to incur more loan obligations, no. So hopefully, if we meet our targets, not only will we be able to fund our expenditures, but there will also be a reduced need to acquire more loans that would increase the national debt. Ayun po. Regarding naman po, no, tumalo naman tayo dun sa kampanya kontra smuggling and enforcement. Sa loob lamang ng Enero po, no, 66 apprehensions po ang naitala. Ano po ang mensahe nito sa mga smuggler at illegal importers? Well, even during the start of the term of Commissioner Ariel, no, very clear again ang messaging, no. Wag na nilang subukan pang magpalusot dahil huhulihin at huhulihin natin sila. We have to remember that all these smuggled items would also mean na nalulugi ang ating pamahalaan sa pagkokolekta ng angkop na duties and taxes. Hindi naman natin pinapahirap ang pagnenegosyo. Ang sinasabi lang po natin ay magbayad ng tama at kaukulang customs, duties, and taxes, at nang sa ganon, maging pantay-pantay ang playing field, no? We cannot have a market na punong-puno ng smuggled items kasi alam naman natin, kapag smuggled ang item, mas malaki ang kanilang paglalaro, ang profit margin. So that being said, itong ating 66 apprehensions, no, I guess this sends a strong message
to our smugglers, no, na wag na nilang tangkain pa kasi huhulihin at huhulihin natin, lalong-lalo na kapag patungkol ito sa dangerous drugs, sa agricultural products, no. Nakabantay ang ating mga ports, ang ating mga district collectors patungkol sa mga kagamitang ito, at wag na silang magtangkang mag-smuggle, no. Magbayad ng kaukulang customs duties and taxes, at nang sa ganon, hindi malugi ang ating pamahalaan, at syempre po, gaya ng aking nabanggit, mapupondohan natin ang ating mga government projects at mababawasan yung ating pangangailangan mangutang. At paano naman po tinitiyak ng BOC na tuloy-tuloy at pantay ang enforcement operations sa iba't ibang panig ng bansa? Ay, napakagandang tanong yan, no? Alam naman natin, napakalaki at napakalawak ng ating bansa, no? Not to mention na ito ay isang archipelago na talagang kinakailangan nating magbantay sa ating mga coastlines, no? That being said, the BOC recognizes na hindi ito magagawa ng BOC alone. Kung kaya't marami na tayong mga naging partnerships at mga memorandum of agreement, no? Naputol ang ating komunikasyon kay Attorney Bendijo. Tawagan lamang natin siya kasi yun nga po, no, magandang maibahagi ito ng ating mga authorities. Hello? Ayan, Attorney, putol tayo. Go ahead po. Yeah, I was saying na yun nga, no? Alam natin na hindi ito kakayanin ng BOC alone, kung kaya't marami tayong mga naging partnerships at agreements, no, with different law enforcement agencies, sa Philippine National Police, sa NBI, pati na rin sa ating Coast Guard, no. So itong mga partnerships na ito will strengthen yung ating law enforcement capability to address itong mga ganito, no, smuggling issues, problems on agricultural products, itong mga prohibited drugs, yung ganitong pakikipag-ugnayan at coordination, no. Even we can even include yung LTO, no, patungkol sa mga smuggled luxury vehicles. Itong mga partnerships na to ensure that yung implementation ng ating CMTA, yung ating enforcement will be stronger, no, dahil it is complemented by other law enforcement agencies. At dadakuin naman po natin, no, ito, meron po bang mga bagong teknolohiya o estratehiya po ang BOC para mas mapabilis ang pagtukoy po sa smuggled goods? Meron, no? Itong 2026, in fact, nakatuon tayo itong 2026 sa ating mga magiging improvements, no? Lalong-lalo na pagdating sa ating mga IT, yung mga capabilities using AI, yung ating client payment system, no? Yung customs payment system rather, no? So dito, through the use of technology, pinapabilis natin yung pagpoproseso ng goods, yung kanilang pagbabayad, yung nababawasan yung ating human intervention, no? Hopefully we can use AI for the purpose of assessment para makaiwas tayo sa opportunities for corruption, no? We're looking into new technologies, yung mga X-ray na gumagamit ng smart AI, at ito naman ay nakalink sa ating central office upang meron pang isa pang set ng mata, no, nakatingin sa mga produktong pumapasok sa ating bansa. Doon naman sa vessel detection, meron din tayong tinitingnan ng mga new technologies patungkol dyan. Again, using AI to identify suspicious activity, no, sa ating mga coastlines ng dalawang vessels, no. So itong mga ganitong bagay, we are excited for 2026 kasi marami tayong in the pipeline, no, na hopefully mag-materialize, at syempre ang epekto lang naman yan, ma-improve natin ang mga proseso ng Bureau of Customs. At ito naman po, no, tungkol naman po sa paparating na public auction, no, ng mga luxury vehicles po ng Pamilya Diskaya. Bakit po, I think, no, although sa mga previous guesting nyo po dito sa Radyo Pilipinas World Service ay lagi po itong binibigyang diin, pero syempre para po sa kaalaman pa ng mga bago po nating listeners, bakit po mahalaga ang ganitong proseso para sa Bureau of Customs at maging sa ating publiko? Well, unang-una, no, itong mga ganitong na-forfeit na mga smuggled items, under our Customs Administrative Order 3-2021, merong remedyong available sa Bureau of Customs, no? Ito yung pag-auction, ito yung condemnation or pagsisira ng gamit,
ito yung donation to other government agencies, or pwede itong gamitin ng Bureau of Customs, no? But kung lalagyan natin ito sa kontekstong ito, parang hindi naman magandang i-donate ang luxury vehicle sa ibang government agency. Parang hindi rin naman magandang gamitin ng Bureau of Customs ang mga ganitong luxury vehicles, no? At lalo namang hindi rin maganda, lalong-lalo na sa kondisyon ng ating bansa, na sirain na lamang itong mga to, no? Kaya ang inclination ni Commissioner Ariel ay i-avail itong public auction at nang sa ganon, ma-convert natin into revenue, no? Itong mga forfeited items na ito, ibibenta natin at yung pondong makukuha natin ay i-remit natin sa National Treasury, no? Again, nagiging bahagi ng pondo ng ating bansa. Itong ating public auction, kung napapansin niyo ang mga pagbabagong nagawa natin, mas natitiyak natin ang transparency sa publiko, no? Kamakailan ay inilunsad ni Commissioner Ariel itong I-AM project, no? Ito yung Integrity, Accountability and Modernization. At sa standard ng integrity, sa aming palagay, ang pa-public auction ay isa sa mga pinaka-transparent processes ng Bureau of Customs. Dahil ang buong proseso ay naka-live stream sa ating Facebook page, naka-publish ang mga resulta nito, talagang full public disclosure, no, and transparency ang ating pagpapatupad ng ating public auction. Kung kaya't, ito ang ating napiling pamamaraan upang maging transparent sa publiko, kitang-kita ng lahat ang mga kaganapan, makikilala ng publiko ang winning bidder, kung magkano ang kanyang binid, talaga pong full transparency. And again, ang hangarin lang po talaga natin dito ay maging ma-realize, no, ma-convert into profit itong mga forfeited items ito at ibinabalik ang mga ito ng Bureau of Customs sa ating National Treasury. Ano naman po yung mga dapat malaman ng mga interesadong bidders tungkol sa sealed bidding at sa mga requirements sa auction po this coming February 11? Well, itong ating February 11, no, they can visit our website for more specific announcements. But as a reminder to our prospective bidders, meron tayong mga documentary requirements, no, submission ng inyong ITR, business permit kung applicable ito, DTI registration or SEC registration if it's applicable, at least 2 days before the intended date of the auction, no, upang magkaroon naman ng panahon ang Bureau of Customs na i-verify ang mga dokumentong ito. Ang hangad po ng Bureau of Customs dito ay matiyak na hindi po kayo pumapaloob dun sa mga hindi pinahihintulutang sumali sa auction, no? Na hindi kayo kawani ng Bureau of Customs, hindi kayo importer, consignee, broker, forwarder nitong mga forfeited at smuggled items na ito, at hindi rin kayo affiliated, no, doon sa mga individual na ito, no? So hopefully you can submit your documentary requirements on Feb 9. Pero meron din tayong public viewing, no? February 5 to 6. If you are interested, gusto niyo makita ang kondisyon ng mga sasakyan upang ma-determine niyo ang appropriate amount ng inyong magiging bid, ay pwede po silang pumunta sa Bureau of Customs Port of Manila upang makita po ang kondisyon ng mga sasakyang ito. At bago ko po kayo pakawalan, attorney, ano po ang mensahe nyo naman po, no, sa taong bayan kaugnay ng patuloy na kampanya ng ating Bureau of Customs o BOC laban sa smuggling at katiwalian? Go ahead po. Sa ating publiko, salamat po sa pagkakataon ito. Sa ating pong publiko, makakaasa po kayo sa pamumuno po ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Simple lang po ang ating patakbo, no? I-implement ng tama ang ating mga batas, kumolekta ng tamang duties and taxes, no? Alinsunod yan sa direktiba ng ating Pangulo na improving our revenue collection at good governance, no? So, gaya po ng laging binabanggit ni Commissioner Ariel, magmula ng kanyang unang araw sa Bureau of Customs hanggang sa kanyang kahuli-huliyang araw sa Bureau of Customs, pareho ang kanyang mensahe: revenue collection improvement at good governance, no? So sa ating publiko, makakaasa po kayo na mas inuunti-unti po natin, no, ang pagbabalik ng inyong tiwala, hopefully sa pamamagitan ng mga ganitong transparency measures, yung aming pagla-livestream ng aming mga proseso. Sana po ay unti-unti pong manumbalik ang tiwala ng publiko sa aming ahensya. Alam po namin hindi po maganda ang perception, no, sa agency namin, pero ginagawa po namin ang aming best upang manumbalik ang inyong tiwala sa Bureau of Customs. With that, maraming salamat po, Attorney Bendijo, sa pagsama niyo po dito sa aming programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Salamat po sa pagkakataon, Ms. Steph. Magandang hapon po.
At atin po nakasama sa programang Global na Tayo si Attorney Chris Bendijo, ang tagapagsalita po ng Bureau of Customs o BOC. Sa puntong ito ay tayo po ay tatapusin na natin ang ating edisyon para sa araw na ito. Pero bago ang lahat, maraming salamat sa ating technical team na nasa salamin lang ang humihiwalay sa amin. O, di ba? Ayan, kasama namin syempre si Sir Milo Jonella at si Ma'am Susan Aison para sa ating master control, sa ating live streaming, sa ating Warcast. Kasama natin si Hero Lucero at ang in charge naman sa ating live streaming sa Evox PBS Receiver app, syempre si Justin Osias. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.